Blessed Sunday morning po sa bawat isa sa atin. By the way, alam po natin, ini-expect na natin iyon, but let me once again remind you sa this coming Friday, Biyernes Santo, right? Tune in po tayo sa ating Facebook Live o sa YouTube because magkakaroon po tayo ng 7 Last Words service. Salamat sa Panginoon dahil nagbubunga na yung ating Altic class dahil majority po, lahat po ng mga mag-speak doon sa ating 7 Last Words ay mga nakapagtapos ng Book 1 ng ating Altic. Magraran po iyon ng about 1 hour lamang, so join us at masama-sama tayong alalahanin ang huling pananalita ng Panginoong Jesus nung siya ay nasa krus sa Friday at 3 p.m. So, ngayon po ay huling mensahe na po. This is the very last message sa ating walk through the book of Colossians. Natapos na rin natin ang buong ang paghimay-himay sa book of Colossians. We hope and pray na marami po tayong natutunan, mga napulot na aral mula sa sulat ni Pablo sa mga Kristiyano sa Colosas na nakapagpatatag at nakapagpalalim pa ng ating commitment sa paglilingkod sa Panginoon. Ang sarap di po ba na pag-aralan ang salita ng Panginoon? 4 chapters lang po yon, pero ang dami na nating mga mensahe na nagawa from that book. So, kung meron po tayong na-miss na mensahe, maaari naman po nating balikan iyon dahil yan nga, we have YouTube channel at Facebook page na doon po natin inilalagay yung mga na-record natin na past messages. So, bisitahin lang po natin uli yon para ma-review natin yung mga messages, mga magagandang messages na kung meron man tayong na-miss o gusto nating balikan uli, it's good. Yun naman po yung benefit, blessing natin na meron tayong ganoong pamamaraan. So sa ating pong pagpapatuloy, basahin natin ang mga huling talata sa pinag-aaralan nating libro sa chapter 4 verses 10 to 18. So bilang scripture reading, join me in praying in reading this passage. My fellow prisoner Aristarchus sends you his greetings, as does Mark, the cousin of Barnabas. You have received instructions about him. If he comes to you, welcome him. Jesus, who is called Justus, also sends greetings. These are the only Jews among my co-workers for the kingdom of God, and they have proved a comfort to me. Epaphras, who is one of you and a servant of Christ Jesus, sends greetings. He is always wrestling in prayer for you, that you may stand firm in all the will of God, mature and fully assured. I vouch for him that he is working hard for you and for those at Laodicea and Hierapolis. Our dear friend Luke, the doctor, and Demas send greetings. Give my greetings to the brothers and sisters at Laodicea and to Nympha and the church in her house. After this letter has been read to you, see that it is also read in the church of Laodiceans, and that you, in turn, read the letter from Laodicea. Tell Archippus, see to it that you complete the ministry you have received in the Lord. I, Paul, write this greeting in my own hand. Remember my chains. Grace be with you. I need to pray. Let us all pray for this passage. Lord God, we believe in the power of your word. We believe in the richness and wonderful lessons that we can get from it. Through your word, O God, ginagabayan nyo kami to grow in faith, to know you more, and to know how we can live out our lives, Panginoon, in our testimony of your goodness to us. So, bless this passage, Lord God. Bless nyo po yung pag-aaral namin ng salita nyo ngayong umagang ito. And as the Holy Spirit works in each of our heart, O God, maging open po ito sa pakikinig ng mga aral na ibibigay nyo po sa amin mula sa mga talatang ito. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, Amen. What makes teamwork effective?
That's another question for us, aside dun sa question natin nung nakaraang Sunday. What makes teamwork effective? Ano ba ang kinakailangan upang gumana ng epektibo ang teamwork sa isang iglesia? So, makakakita po tayo ng isang halimbawa ng effective teamwork sa mismong ating katawan. Do we know that? Yun po, specifically ay sa ating immune system. One example po yon sa ating immune system. Noong kasagsagan po ng COVID, hindi ko pa po napapakinggan at papanood sa news kung nag-declare na we are COVID-free na. No? Siguro meron pa rin pailan-ilan. So ang sabi po doon, paulit-ulit na paalala ng WHO, even DOH, sa lahat ng tao ay palakasin natin ang ating immune system. Hindi man po nito napipigilan o mapipigilan na magkaroon ang isang tao ng coronavirus, at least malaki ang chance na malabanan niya iyon kung malakas ang kanyang immune system. Now, paano ba gumagana ang immune system ng isang tao? At gano'n na lang kahalaga iyon sa paglaban sa sakit, katulad nga ng coronavirus na nag-spread all over the world. So, let me give you an illustration about how our immune system works. So ang ating immune system po ay mainly binubuo ng white blood cells, antibodies, complement system, lymphatic system, spleen, bone marrow, at thymus. Meron pang iba, but ito po yung ating tingnan ngayong umagang ito. Since I'm not a medical student, I can only give you a rough definition of their functions. So sa team po na ito ng immune system, ang white blood cells ang key players dahil ito ang lumilibot sa ating buong katawan upang maghanap ng mga foreign bodies o ang microbes ang tawag gaya ng bacteria, viruses at iba pa na pumapasok sa ating katawan. Kapag may nakita po ang mga white blood cell na kalaban sa loob ng ating katawan, aatakihin niya iyon with immune attack. Sa immune attack po na iyon, mayroong katulong ang white blood cells, ang antibodies. Ang trabaho ng antibodies po ay alamin kung ano ba yung antigens. Nasa surface po iyon ng microbes, nung example virus, at mamarkahan niya iyon na isang kalabang dapat atakihin. Kaya maaatake siya ng white blood cells. Ngunit hindi lang po nag-iisa ang antigen sa tungkuling iyon. Ang complement system ang siyang katuwang sa trabahong ginagampanan ng antibodies sa pamamagitan ng kanyang mga protein na nagsisilbing complementary sa trabaho ng antibodies. So para po mapagaan ang tungkulin ng white blood cells, antibodies at complement system, nagtatrabaho naman ng mabuti ang ating lymphatic system. Ang tungkulin po ng lymphatic system ay mag-react kung may nakapasok na bakterya sa ating katawan. So parang siya yung nagbibigay ng tunog, warning na merong nakapasok, warning, ganon. O may mga cell na, o kaya mayroong mga cell sa ating katawan na nagiging mapanganib na, gaya po ng cancer cells. So magbibigay ng sign yung lymphatic system. Sa pamamagitan din po ng lymphatic vessels, ng lymphatic system natin, pinapadaloy nun yung infection-fighting white blood cells through its network of delicate tubes. May mga delicate tubes po, doon din dumadaan yung mga white blood cells natin para puntahan yung binigay niya na warning na iyon. At ang gagawin nung lymphatic system na iyon, ikukulong niya para maabutan ng white blood cells. Ikukulong niya yung mga white globes sa pamamagitan ng lymph nodes. At ang tawag natin doon ay kulani. Kaya pag may kulani tayo, ibig sabihin mayroon niyang bacteria o virus sa ating katawan na nilalabanan. Now, ang spleen, bone marrow at thymus naman ay may mahalagang tungkulin na nakatuon sa production. Sa production area sila. Sila ang mga nagtatrabaho para makapag-produce ng disease-fighting components ang ating immune system. Yun nga po yung white blood cells, lymphocytes, red blood cells, antibodies, platelets. Maliban sa mga nabanggit, marami pa pong kabahagi ang mga iyon na bumubuo sa ating immune system. Pero po, ang lahat ng mga team member na iyon
na nasa loob ng ating katawan ay nagkakaisa at nagtutulungan upang hindi lumala at maging life-threatening ang ating ubo, sipon, trangkaso o ibang pang mga sakit na dumadapo sa atin. Kung merong isa o ilan sa kanila na medyo hindi nakapag-function ng mabuti sa kanyang tungkulin, mahihirapan ang ating immune system. Ang team ng immune system ay magkakaroon ng difficulties sa paglaban ng ating sakit. And that is how God has designed our body upang tayo ay maprotektahan laban sa mga sakit. Hindi po ba, He is really a wonderful God? Napaka-wonderful ng ating Diyos. Nag-design at naglagay ang Diyos sa ating katawan ng mga system, gaya ng immune system, para maging isang team na nagkakaisa at nagtutulungan. Kung patuloy po nagagana nga ng epektibo ang teamwork ng mga iyon, makasisigurado tayo na mananatili tayong malusog at malakas laban sa mga sakit. Now, let's connect it sa ating message. Kung ang iglesia o grupo ng mga mananampalataya ay itinuturing sa Biblia na katawan ni Kristo, hindi ba gaya ng ating immune system, dapat ay nakikita at nararanasan din natin na epektibong nagkakaisa at nagtutulungan ang bawat Kristiyanong kabahagi roon? Hindi po ba? Amen? Upang maging epektibo at gumagana ang teamwork sa loob ng isang iglesia, kailangan ay pagyamanin doon yung mga qualities na nagpo-promote ng effective teamwork sa mga miyembro niyon. Tingnan po natin ano yung tutulong sa ating teamwork upang maging effective. So yun po yung ninanais nating patuloy na mangyari dito sa ating iglesia sa ABCC. Amen po? Lahat po tayo ay nagnanais na magkaroon ng epektibo at malinaw na teamwork sa bawat isa sa atin. Kaya po magpapatuloy tayo sa mensaheng ating nasimulaan nung nakaraang linggo at titingnan natin yung ilan pang mga qualities that we need to develop dito sa ating simbahan so that we could make sure or we can make sure that teamwork would really work in our church. So what are the qualities of an effective teamwork? Ano ba yung mga qualities na yun na naisin sa natin na I pray, Lord God, ma-develop po ito sa akin at upang kaming lahat ay sama-sama magkatulong-tulong. Unang quality ay resilience that produces constant progress. Resilience that produces constant progress. Let us check what the Bible could tell us about it in verses 10 to 11. Check natin uli ito. Ang sabi dyan, my fellow prisoner Aristarchus sends you his greetings, as does Mark, the cousin of Barnabas. You have received instructions about him. If he comes to you, welcome him. Jesus, who is called Justus, also sends greetings. These are the only Jews among my co-workers for the kingdom of God, and they have proved a comfort to me. From NIV po ito. So this is an interesting group na nakasama ni Pablo sa kanyang mga missionary journey. Makikita natin sa text na ito na matapos ipaalam po ni Pablo ang pangungumusta ng tatlo, nila Aristarchus, John Mark, and Justus, sa mga brethren sa Colossus, nagbigay ng side comment si Paul about them. So parang hindi napigilan ni Paul na nagbigay pa rin siya ng additional info about them. Sabi niya, these are the only Jews among my co-workers for the kingdom of God. Alam niyo po, meaningful din yan, sinabi ni Paul na yan. Kasi to be a Christian sa panahon na iyon was really difficult. Napakahirap po maging Kristiyano noong panahon na iyon. Iyon po ay dahil nakatutok sa kanila ang persecution, lalo na kung siya ay isang Hudyo o Jew na naging Kristiyano. Let us remember that Israelites ay mga tinawag silang Jews dahil yun nga, di ba, naubos sila, naunti sila, pero minentain ng God ang Judah, kaya tinawag silang Jew. Tapos yung mga Jew, nag-develop sila ng isang religion na tinawag na Judaism. So yun yung religion na
gumagana doon. But Judaism, although parang magkalapit sila, different from Christianity. So, kung ikaw ay isang Jew na naging Christian, mas intense ang persecution na mararanasan mo noon. Naiintindahan iyon ni Pablo sapagkat siya mismo ang dating numero 1 persecutor ng mga mananampalataya ni Kristo. Diba? Nalaman po natin yan nung binasa natin ang libro ng Acts. Ang confession nga niya sa 1 Corinthians chapter 15 verse 9 ay, "For I am the least of the apostles and do not even deserve to be called an apostle because I persecuted the church of God." At doon nga sa kwento sa Acts, ito yung binanggit niya sa kanyang pagharap doon sa mga leader ng government noon. "I too was convinced that I ought to do all that was possible to oppose the name of Jesus of Nazareth. And that is just what I did in Jerusalem. On the authority of the chief priests, I put many of the Lord's people in prison. And when they were put to death, I cast my vote against them. Many a time I went from one synagogue to another to have them punished and tried to force them to blaspheme. I was so obsessed with persecuting them that I even hunted them down in foreign cities." Lubos po na pinagsisihan na ito ni Pablo, ngunit malinaw pa rin sa kanyang alaala at kaisipan ang struggle at difficulties na ini-endure ng mga kapwa niya Kristiyano, maging ang 3 Jewish Christians na kanyang kasama. Dahil siya nga isa sa kabilang doon sa nagpersecute dati. At dahil doon, makikita po natin kung anong uri ng quality mayroon ang mga ka-team ni Paul. Kaya sila nagkatulong-tulong sa pagbabahagi ng mabuting balita. Iyon ay dahil mayroon silang resilience o katatagan sa Tagalog. According po sa isang article, ang resilience daw ay isang ability to withstand adversity and bounce back from difficult life events. Being resilient does not mean you never experience stress, emotional upheaval, and suffering. Maka-experience ka pa rin naman nun. However, resilience o a resilient person, it involves the ability to work through emotional pain and suffering. You can still go through despite those sufferings and pain na nararanasan mo. Nakita po natin noong nakaraang linggo kung anong uri ng adversity ang pinagdaanan ni Paul at ng kanyang missionary team sa kanilang pagsunod sa Panginoong Hesus. Sila ay inalipusta, pinahirapan at nabingit sa kamatayan. Ganun pa man na pagtagumpayan nilang lahat ang kahirapang iyon. At katunayan pa nga ay nakapagdulot sila ng kaginhawahan kay Pablo na leader nila sa missionary journey niyon. And what a comfort they have been, ang sabi niya about them sa verse 11 sa NLT version. Question: bakit at sa paanong paraan nila na pagtagumpayan ang mga kahirapan at pagsubok na iyon? Dahil po sa kanilang resilience. At ang resilience na tinutukoy natin ay hindi lang basta katatagan, kundi isang katatagan na nagbubunga ng pag-unlad. Progress is a natural result ng resilience dahil ang pagiging matatag ng isang tao ang tumutulong sa kanya upang mapagtagumpayan ang anumang kahirapan o pagsubok na kanyang nararanasan. Kung isang tao ay resilient at napagtatagumpayan yan, talagang mayroon pong progress na mararanasan siya after niyang mapagtagumpayan ang pagsubok. And then, may gantimpala namang matatanggap ang sinumang makapagtatagumpay nga sa kahirapan at pagsubok dahil sa kanilang pagiging resilient o matatag, lalo na sa isang iglesia. Meron pong isang example na makikita tayo dyan. There are many examples sa Bible, but let's use this sikat na example. Sa 2 Corinthians 8:1-4. Ang sabi po dito, "And now, brothers and sisters, we want you to know about the grace that God has given the Macedonian churches.
In the midst of a very severe trial, their overflowing joy and their extreme poverty welled up in rich generosity. For I testify that they gave as much as they were able, and even beyond their ability, entirely on their own. They urgently pleaded with us for the privilege of sharing in this service to the Lord's people. Ayon po sa talatang ito, ang mga mananampalataya sa Macedonia ay may pinagdaanang severe trial at extreme poverty. Kita natin yung ginamit na, ano ba tawag doon? Adjective ba yun? Ni Paul. Severe trial and extreme poverty. Ngunit hindi nila ininda iyon. Dahil sa kanilang resilience in the midst of that severe trial and extreme poverty, nagbunga pa nga iyon ng magandang resulta sa kapakanan ng ibang tao. Ang testimony nga ni Paul dyan, it welled up in rich generosity. Nagdulot iyon, nagbukal iyon sa mayaman na pagbibigay nila. And that's wonderful. Amen po? Ganoon pala ang ginagawa ng resilience sa isang iglesia. Dahil ang Macedonian bilang isang team ng mga mananampalataya ay may katadagan sa pagsubok at kahirapan, nagawa nilang magkaisa at magtulong-tulong sa pagpapadala ng assistance sa mga persecuted na kapwa nila Kristiyano sa Jerusalem. Imbes na sila ang dapat tulungan dahil sila rin naman ay dumaraan sa very severe trial at extreme poverty, nagawa pa rin nila na hindi lang isipin ang kapakanan ng iba, kundi to really take actions. Hindi lang, kawawa naman yung mga kapatid namin doon, kundi really take actions in response sa nakita nilang pangangailangan ng kapwa nila iglesia. Hindi po ba iyong progress, di po ba isa iyong progress na magandang makita na maging pag-uugali ng isang iglesia? Tama po ba yon? Na ang mindset niya is mas maganda na kami ang tumutulong kaysa kami ang tinutulungan. Mga mahal ko pong kapatid sa Panginoon, hinahamon tayo ng salita ng Diyos ngayong umagang ito na maging resilient sa gitna ng pagsubok at kahirapan. Hindi po nung sinasabi na hindi na tayo aaray kapag masakit yung nararanasan natin sa buhay. Pero huwag po nating hayaan na iyon ang umiikot sa ating isipan at iyon ang lalabas sa ating katawan. That I am sad at this moment, I have difficulties moment, so I cannot be happy or I cannot be rejoicing. Let us be resilient in the midst of trials and difficulties dahil may blessing iyon na darating sa bawat isa sa atin at maging sa iglesia natin. Manatili lang po tayo sa pagiging matatag anuman ang pagsubok na ating pinagdaraanan, maging sa financial man iyon, o sa kalusugan man, o sa mga bagay na inaasam-asam natin, ngunit hindi pa natatanggap o nararanasan. Patuloy nawa nating asamin at idalangin na ang pagiging resilient ng mga miyembro ng iglesyang ito ay magbubunga ng pag-unlad sa ating simbahan. Hindi lang po pag-unlad sa pinasyal na aspeto, kundi lalo't higit sa ministeryo ng pagdadala ng pag-asa at mabuting balita sa mga hindi pa nakakaranas na yon. Alam po natin yan, it's very difficult to share the gospel, even sa time natin na yon. Very difficult. Kaya talagang mayroong pong difficulties and hardship sa pagbabahagi. But if we are resilient, makakatagpo rin talaga tayo ng mayroong puso talaga sa pakikinig ng mabuting balita at naghahantay lang talaga ng someone na tested ng trial and persecution na magsasabi sa kanya, there is hope. There is a living hope in Christ. A resilience that produces progress is what we need to develop upang epektibong gumana ang teamwork sa ating iglesia. Do you believe that? Pangalawa po, passion that fuels hard work. Second quality ng isang effective teamwork. Passion that fuels hard work. Ito naman po ang nabanggit ni Paul patungkol sa isa pa niyang katim na si Epaphras. Tingnan natin yun sa verses 12 and 13.
Epaphras, who is one of you and a servant of Christ Jesus, sends greetings. And this wonderful na sinabi ni Paul about Epaphras. He is always wrestling in prayer for you, that you may stand firm in all the will of God, mature and fully assured. I vouch for him that he is working hard for you and for those at Laodicea and Hierapolis. Kung maalala po natin sa mga naunang mensahe sa Book of Colossians, si Epaphras ang nagdala ng mabuting balita sa Colossae at nagsilbing church planter sa iglesia sa Colossus. So kumbaga, siya rin po ang tumatayong spiritual shepherd o parang pastor, pinaka-pastor nila doon ng mga Colossian believers sa panahon na iyon. At dito po sa sulat para sa kanila, sa Colossians, ipinahayag ni Pablo ang passion ni Epaphras para sa iglesia doon. Ang sabi niya, he is always wrestling in prayer for you. That's a wonderful, no? Kung sa isang manliligaw yan, no, para bang na-in love na yung nililigawan siguro, I'm wrestling in prayer for you. And also, ang sabi pa rin ni Paul, I vouch for him that he is working hard for you. Hindi kaya ma-inspire talaga ang mga taga-Colossus dito sa sinasabi ni Paul about Epaphras. Malinaw po ang konsepto na gusto ni Paul na maisip ng mga taga-Colossus sa pananalita niyang iyon about Epaphras. Na sa panahon na iyon, na sinusulat ni Paul ang letter na iyon, si Epaphras ay nasa isang labanan at nakikibaka. At war si Epaphras. Upang ang mga mananampalataya sa Colossus ay manatiling matatag sa pananampalataya, ganap at panatag sa kalooban ng Diyos, si Epaphras ay nananalangin sa Diyos para sa kanila. At hindi lang siya basta nananalangin. Si Epaphras ay nananalangin ng buong taimtim at may pakikibaka, struggling in prayer. Nakikipaglaban si Epaphras sa panalangin para sa kapakanan nila. What a wonderful ministry ng isang pastor para sa kanyang mga kamember sa iglesia, hindi po ba? Now, paano pa kaya kung hindi lang ang pastor ang nakikibaka sa panalangin, kundi maging ang buong iglesia ay nagkakaisa at nagtutulungan sa mataimtim na pagdulog sa Diyos para sa isa't isa? Paano pa kaya kung hindi lang ang pastor ang punong-puno ng passion to invite everyone, let us all together pray. Dumulog tayo at umiyak tayo at manalangin sa ating Panginoon. He is faithful. He is listening. He will provide for all our needs. Basahin po natin ang isang example na sinasabi natin yon sa Acts 4:23-24, then 31, verse 31. Ang sabi po dito, after ito, nung kinulong si Peter and John, nang palayain na sina Pedro at Juan, pumunta sila sa mga kasamahan nila at ibinalita ang sinabi ng mga punong pari at ng mga pinuno ng bayan. Nang marinig ito ng mga mananampalataya, sama-sama silang nanalangin sa Diyos. Pagkatapos nilang manalangin, nayanig ang kanilang pinagtitipunan. Silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at buong tapang na nangaral ng salita ng Diyos. What a great experience. Amen? Ganoon ang nangyayari sa isang iglesyang passionate sa pananalangin. Ang mga mananampalataya sa iglesyang iyon ay pinuspos ng banal na Espiritu at sila ay binigyan ng katapangan sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. There are some na nag-expect ng ganoon. Nag-expect ba kayo ng ganoon? Yung bang passionate, we pray, and then lumanig tayo dito. Siguro takbuhan tayo palabas, no? Lindol, no? Siguro hindi na ganoong kind of pagyanig ang mararanasan ng iglesia. Baka shakening of our passion, shakening of our heart, our soul, to go out or to share the gospel, to win yung ating mga kapamilya into Christ, or into relationship sa Panginoong Jesus. At magkakaroon tayo ng lakas ng loob, ng tapang. Let me try to share the gospel to my best friend. I know he will listen naman. And let it be kung ano maging decision niya.
Brethren, tandaan po natin ang katotohanan ito. Passion fuels hard work. Passion fuels hard work. The passion that the Holy Spirit gives is what fuels a Christian to be active in the Lord's ministry, especially in the proclamation of gospel and in obeying the Great Commission to make disciples of all nations na higit nating priority. Ito ang pinaka-priority natin bilang isang iglesia. There are those priorities that we need to accomplish: finish your studies, get a better job, take care of your family. Those are priorities. But above those priorities, meron pang higit tayong ipa-priority. Because that's for eternity. And passion will help us embrace those priorities. Ang passion ang siyang nagpapasimula ng lingas upang ang isang Kristiyano ay magkaroon ng kasipagan at kasigasigan sa lahat ng gawain para sa Panginoon. Nakakaramdam na ba tayo ng parang dragging ourselves to go to church? O napapagod na ba tayo because many pressures sa mundong ito? Let's pray to God. Let's that passion be a flame, magningas sa aking puso. Kung wala ang passion na iyon, palagi na lang ang ma-struggle sa pagsasatupad ng gawain ng Panginoon. Ang pagkakaroon ng passion ang isang tumutulong sa isang Kristiyano na maging joyful sa paglilingkod sa iglesia. Ang passion din ang nagbibigay daan upang maging hindi lang cheerful, kundi generous giver ang isang mananampalataya. At ang passion sa puso ng isang Kristiyano ang dahilan kung bakit siya ay walang sawa at walang pagtigil sa mataimtim na pananalangin para sa iglesyang kanyang kinababilangan. Again, let us remember, passion fuels hard work. And what is wonderful about passion is that the Holy Spirit is the one who is providing it for God's people. He is providing it for you. Kung ikaw ay isa ng mananampalataya ni Kristo, the passion to love God, to love Christ, to love people and make disciples is already in you. You believe that? It's already in you, this passion. Hindi na ito kailangan ipaalala sa atin because it's already in you. Sometimes we just need to struggle some more upang mas mahayag pa iyon sa ating buhay. Sometimes we need to pray some more upang mas luminaw pa ang passion na iyon na nasa ating kalooban na. We just need to keep wrestling like a papras for it upang lubusang makultivate at ma-stir up ang ating puso so that one day, that wonderful day, makikita at mararanasan na lang natin na tayo ay unti-unti nang napupuno ng passion that is fueling the hard work that makes the teamwork in our church more effective. It's wonderful that every one of us is working together for the expansion and spreading of gospel. Last quality that we need to develop sa bawat isa sa atin, pag sa iglesyang ito, coordination that promotes good communication. Coordination that promotes good communication. Upang patuloy na lumago ang ating teamwork dito sa iglesia, mangangailangan po iyon ng coordination that promotes good communication. Tignan natin yung sinasabi sa verses 15 hanggang 18. Last verses. Isn't it wonderful? No, nasa last verses na kami ng Book of Colossians. Kung paano po isinagawa ni Pablo ang coordination sa kanyang mga ka-teammates. Sabi niya, give my greetings to the brothers and sisters at Laodicea and to Nympha and the church in her house. After this letter has been read to you, see that it is also read in the church of the Laodiceans and that you in turn read the letter from Laodicea. Tell Archippus, see to it that you complete the ministry you have received in the Lord. I, Paul, write this greeting in my own hand. Remember my chains, grace be with you. Sa unang tingin po, parang simple lang, di po ba, ang pagbati na ito, parang simple pagbati lang ito ni Pablo sa mga taga-Colosas. Pero po, kung ating bibigyan ng masusing pagtingin, this passage reveals leadership in action. Dito natin makikita kung gaano kahusay na leader si Paul. Isa po,
He greeted the brothers and sisters in Laodicea dahil kabilang din sila sa ministeryohan ni Pablo. Ang instruction pa nga niya sa verse 16 ay masigurado nilang mababasa rin ng iglesia sa Laodicea ang sulat na ito ni Pablo at maging ang sulat niya sa mga taga-Laodicea. So hindi pa natin alam kung ito ay part of the Bible na Laodicea ang pangalan or another letter ni Paul na hindi na na-include sa Bible. Gusto ni Paul, mabasa rin nila iyon. Hindi po ba that is an efficient ministering to God's people using a proper and very well done coordination. Pangalawa po, maliban sa mga mananampalataya sa Laodicea, hiniling din ni Pablo sa mga taga-Colosas na ipaabot kay Nimpa ang kanyang pagbati. Surely it would encourage her na marinig ang pagbati ni Paul dahil si Nimpa ay mayroon ding inaalaga ang iglesia na nagkakatipon sa bahay niya. Then pangatlo, after the greetings to the brethren na nasa Laodicea at kay Nimpa, nagbigay naman ng instruction si Pablo sa mga taga-Colosas na ipinapasabi niya para kay Archippus. Sabihin niyo kay Archippus, see to it that you complete the ministry you have received in the Lord. Probably hindi makontak ni Pablo si Archippus. So ipinadala na lang sa mga taga-Colosas yung message niya na yon. So gamit ang pahayag na iyon, mapapaalalahanan at mapapalakas si Archippus sa kanyang natanggap na gawain mula sa Panginoon, anumang ministry iyon na kailangan niyang ma-accomplish. And lastly, to finally end his letter to the Colossian believers, sinabi niya, I, Paul, write this greeting in my own hand. Remember my chains, grace be with you. So, karaniwan po kasi, meron silang secretary. So, dinidikta nila kung ano isusulat nila, so isusulat iyon ng secretary nila. Pero dito, sabi ni Paul, ako, itong nababasa nyo na ito, this is my personal handwriting. Hindi po tinapos ni Paul ang kanyang sulat nang hindi niya na i-communicate how important they are para kay Paul. Dahil bago niya tinapos yung sulat, pinakita niya, isusulat ko ang final greeting ko with my own hands. At hindi rin po hinayaan ni Paul na matapos ang kanyang sulat na hindi sila nasasabihan ng encouragement at panalangin. I write this greeting using my own hand. Remember my chains. There's nothing to be ashamed of this. Grace be with you, my brethren. At iyon ang mga palatandaan na makikita natin kung gaano ka-skillful na leader si Pablo. Kahit sa sulat, nagko-coordinate siya. O kayo, ikumusta nyo kami kila Nimpa. Sabihin nyo ito kay Archippus. And things na ginawa niya na iyon. Ang teamwork sa kanyang missionary team ay epektibong gumana dahil may maayos na coordination na nangyayari between them. Kung ang isang team ay may maayos na coordination, nagpo-promote po iyon ng magandang communication. At base nga po sa pag-aaral na ginawa ng Google na nakita natin last Sunday, a good communication among the team members is one of the primary ingredients sa pagkakaroon ng isang great team. Mga kapatid sa Panginoon, as we come near to the end of this message, may I encourage you, my beloved brethren, na i-develop natin sa loob ng ating iglesia ang proper coordination. Let us communicate as brothers and sisters in the Lord. Mag-usap-usap po tayo. Ibahagi natin ang ating mga idea at opinion na nalalaman nating makabubuti para sa ating iglesia. Mga idea na hindi nakafocus sa personal benefit, kundi nakatuon sa kapakanan at ikalalagaw ng ministeryo ng Panginoon sa ating simbahan. Naniniwala po ako na ang bawat isa sa atin ay pinadadalhan ng Panginoon ng mga ideas, ng mga nakikita niya that may contribute or that can contribute sa ikalalago ng ating iglesia. What we just need to learn is how to coordinate them all. Hindi yung magsapawan, kundi mag-coordinate tayo. There are some ideas na probably mas gaganda kapag nagsama silang dalawang ideas.
Hindi yung idea na ito talaga ang maganda, kundi nag-uusap sila and walang mabigat na kalooban kapag hindi na-consider o hindi talagang yung idea niya ang nabuo. Kung hindi, tatlo sila, napagkasundi sila, ay, okay, maganda nga ito. Hindi ba magandang makita yon sa isang iglesia as they communicate to one another? Ang isa pong avenue, no? Maraming mga ways pa tayo magagawa para ma-develop yung ating coordination. But ang isang avenue po para mapakinggan ang ating boses at nilalaman ng puso ay ang ating mga life group. This is small group discipleship program. Isang program lang po ito. Marami po tayong pwedeng magagawa sa simbahan na discipleship. But this is one small group discipleship program. Ito po ay nagsisilbing incubation period natin upang ma-develop pa ang fellowship, trust, and camaraderie among members of life groups. Kaya there are questions na sometimes nagiging personal na because we trust that in that life group, na-develop na yung kanilang tiwala sa isa't isa, panatag na sila na ibahagi yung problems nila, and no more judging, just understanding and loving and caring to one another. Sharing your problems that other would be so concerned na ipapanalangin din nila iyon in their personal prayers. So those are the things that we really want to do sa life groups. Not just about let's gather together so that meron tayong activity. It's about sharing life because we are better together. So please, do not let it be taken for granted. Itong ginagawa na ito ng Panginoon sa atin. Nakakatulong po kasi iyon na malaman ng bawat isa sa atin na may kasama ka, na hindi ka nag-isa sa struggle mo sa Christian life at sa pagharap mo sa hamon ng buhay, na may kasabay ka sa paglago at pag-unlad sa Panginoon. Kung tayo po ay magiging panatag sa isa't isa as we spend time together through this life group program, magiging madali at tuloy-tuloy ang pagkakaroon natin ng proper coordination na nagpo-promote ng good communication sa loob ng ating iglesia. Kung hindi man po ganun ka-effective sa atin ang life group because we have so many busy schedules, let's try to add some more program. But what we need to develop is nagkakausap-usap po tayo. Alam namin ang problema ninyo at pinagdaraanan ninyo. Hindi po tayo nag-i-struggle nang nag-iisa because it's dangerous and risky for a believer of Christ na nag-iisa siyang nag-i-struggle dahil ang sabi nga, the devil is just right there trying to find a chance to devour you. Ma-develop tayo ng sama ng loob sa iglesia natin kasi hindi tayo tinutulungan sa problem natin. Na-communicate ba iyon o na-coordinate ba ng maayos? So, surely, kung mayroon pong proper coordination na nagpo-promote ng good communication, it will help the teamwork in our church work effectively. Naniniwala po tayo dito. So, bilang conclusion po at challenge na rin sa atin, ang mga qualities po na iyon ang kailangan nating ma-develop sa ating simbahan upang tayo ay magkaroon ng effective teamwork. At gaya nga po ng nabanggit natin noong nakarang linggo, mga kapatid, inilulunsad na po natin ang wider ministry framework sa ating iglesia. Sa wider ministry framework po na ito, hinikikayat ang lahat ng miyembro na dumaan sa proseso ng paglago. Maybe siguro medyo marami pa tayong gagawin sa paglulunsad po nito. But this is a promising vision and mission na gusto nating makita sa ating iglesia. Yun po ay mula sa winning souls for Christ, patungo sa integration ng mga new members sa ating simbahan, papunta sa discipleship ng bawat isa to be mature believers, hanggang sa engaging ng lahat sa iba't ibang ministry while rejoicing in the Lord along the journey of the process. That's the experience na gusto nating makita dito sa ating iglesia. Kaya po inaasahan natin ang lahat ay malugod na makikibahagi sa layunin natin na ito. At upang magtagumpay po ang ating wider ministry framework, we need to have a solid teamwork. Solid teamwork.
Doon po natin kakailanganin ang mga qualities na ipinahayag sa atin ng salita ng Diyos ngayong umagang ito. Resilience that produces constant progress dahil di naman nawawala ang problema at pagsubok. Passion that fuels hard work. Coordination that promotes good communication. And I am hoping and praying that everyone is now ready to go wider for the glory of God and the expansion of His kingdom here at ABCC and beyond. God bless us all. Purihin po natin ang Panginoon.